Ako si Rodrigo at sa loob ng mahigit 20 taon ng aming buhay mag-asawa ni Carmen sa Cebu City, hindi ko kailanman inisip na ang pinakamahalagang pagpapasya namin ay mangyayari sa isang mainit na hapon ng Marso. Nakaupo kami sa opisina ng abogado, nakatitig sa mga dokumentong magbabago sa aming buong mundo. Ang lupa ni Mang Eliseo sa Barangay Malasag, Mindanao, sabi ng matandang abogado habang tinuturo ang mapa. 5 hektarya ng sakahan at bahay kubo na matatagpuan sa kabundukan. Iniwan niya sa inyo bilang pasasalamat sa tulong ninyo sa kanyang anak noon. Carmen ay humawak sa aking kamay. Naalala ko pa rin ang pagkakakilala namin kay Mang Eliseo, isang matandang lalaking napadpad sa Cebu para magpagamot ng kanyang anak na may malubhang karamdaman. Bilang nurse sa ospital, si Carmen ang nag-alaga sa bata at ako naman bilang contractor ay tumulong sa kanilang pamilya sa mga pangangailangan. Hindi namin inasahan na magkakaroon ito ng ganitong resulta. Pero sir, tanong ko sa abogado, bakit sa amin niya iniwan? May mga kamag-anak pa naman siya. Ayon sa sulat na iniwan niya, kayo raw ang naging tunay niyang pamilya noong kailangan niya ng tulong. Lahat ng legal na proseso ay tapos na. Kayo na ang mga bagong may-ari. Paglabas namin sa opisina, napaupo ako sa bangko sa tabi ng kalsada. Ang ingay ng mga jeepney at tricycle sa Colon Street ay parang malayong ugong sa aking tenga. Carmen ay umupo sa tabi ko at hinawakan ang aking balikat. Ano sa tingin mo, mahal? Tanong niya. Ang kanyang mata ay puno ng pag-asa at takot na pinagsama. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng minahal ko simula pa noong kolehiyo, sa nurse na nagdedikasyon sa kanyang trabaho, sa asawang walang sawang sumusuporta sa akin sa lahat ng aming mga pangarap. Sa edad naming 30 taon, pakiramdam namin ay nasa crossroads kami ng aming buhay. Naiisip ko, sagot ko ng maingat, na baka ito ang senyales na hinihintay natin. Ilang taon na tayong nag-iisip na umalis sa syudad, magkaroon ng sariling negosyo. Dito sa Cebu, kontraktor ako sa iba. Pero doon maaari tayong magkaroon ng sarili nating farm. Pero wala tayong alam sa pagsasaka, Rodrigo. Matututo tayo at hindi naman tayo mag-isa. May mga kapitbahay doon, may mga tao na makakatulong sa atin. Kinabukasan, nagsimula na kaming mag-ayos ng mga papeles para sa paglipat. Binenta namin ang aming maliit na apartment sa Lahug at ang aming mga gamit na hindi namin kakailanganin sa bukid. Sa loob ng 2 linggo, nakahanda na kaming umalis. Ang biyahe mula Cebu patungo sa Mindanao ay naging isang adventure na hindi namin malilimutan. Sumakay kami sa ferry mula sa Cebu Port, dala ang aming mga maleta at ang mga pangarap na nakabalot sa puso na. Habang nanonood ako sa dagat mula sa deck ng barko, naisip ko ang mga salitang binanggit ni Carmen bago kami umalis. Kung hindi tayo magtagumpay doon, hindi na tayo babalik sa dating buhay. Kailangan natin itong gawing success. Pagdating namin sa Cagayan de Oro, naghanap kami ng masasakyang jeepney na magdadala sa amin sa Barangay Malasag. Doon namin nakilala si Diego. Si Diego ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30. May mataas na pangangatawan at mukha na puno ng karanasan. Ang kanyang jeepney ay puno ng mga dekorasyon, mga imahe ng mga santo, mga LED lights, at ang pangalang Estrella del Norte na nakasulat sa harap. Papunta kayo sa Malasag? Tanong niya habang tinutulungan kaming mag-load ng mga gamit. Matagal na akong driver sa rutang ito. Alam ko ang lahat ng daan doon. Sa buong biyahe, kwentuhan kami ni Diego tungkol sa lugar. Sinabi niya na tahimik ang buhay sa Malasag, na kilala ang mga tao doon bilang masipag at mapagkaibigan. Nabanggit din niya si Mang Eliseo. Si Mang Eliseo, sabi ni Diego nang marinig niya ang pangalan. Mabait na matanda iyon. Nakakalungkot na namatay na siya. Pero magagaling ang mga alagang hayop niya noon. May mga kalabaw, manok, at iba pa. Siguro matutuwa siya na may mga bagong tao na mag-aasikaso sa kanyang lugar. Namatay na pala siya? Gulat na tanong ni Carmen. Oo, mga 3 buwan na rin. Pero bago siya namatay, lagi niyang binabanggit ang mga tao sa Cebu na tumulong sa kanyang pamilya. Kayo ba yon? Tumango ako. Naging nurse ni Carmen ang anak niya noon. Kaya pala, lagi niyang sinasabi na balang araw, babalik daw ang mga mabubuting taong iyon sa kanyang buhay. Nang makita namin ang pinto ng Barangay Malasag, pakiramdam ko ay pumasok kami sa ibang mundo. Ang mga bundok ay nakapaligid sa maliit na komunidad at ang mga bahay ay nakakuha sa gitna ng mga puno at ang hangin ay mas malinis at ang ingay ng syudad ay napalitan ng mga tunog ng kalikasan. Tumigil ang jeepney sa harap ng isang gate na gawa sa kawayan. Sa likod nito ay nakita namin ang bahay ni Mang Eliseo, isang malaking bahay kubo na gawa sa nipa at kawayan na nakatayo sa gitna ng 5 hektaryang lupain. Heto na tayo,
sabi ni Diego habang bumababa kami. Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga susunod na araw, makikita ninyo ako dito tuwing umaga. Dito ako tumitigil para sa almusal bago bumalik sa Cagayan. Binayaran namin si Diego at nagsimulang maglakad patungo sa bahay. Ang lupain ay puno ng mga halaman. May mga puno ng niyog, saging, at iba pang prutas. May mga gulang na ring pag-aalaga ng hayop, ngunit walang hayop na nakita namin. Ang bahay ay mas malaki kaysa sa inasahan namin. May 3 silid, isang malaking sala, kusina, at isang malawak na balkonahe na nakaharap sa bundok. Ang mga muebles ay simple, ngunit matibay. Mesa at upuan na gawa sa narra, mga higaan na may mga unan na gawa sa abaka. Ganda ng lugar, sabi ni Carmen habang tumatayo sa balkonahe. Tingnan mo ang view, Rodrigo. Kita mo ang buong valley mula rito. Tama siya. Ang tanaw mula sa bahay ay nakakamangha. Makikita ang mga bundok na nakapaligid sa valley, ang mga ilog na umaagos sa ilalim, at ang mga bukid ng mga kapitbahay na nakakalat sa iba't ibang direksyon. Sa unang gabi namin sa bahay ni Mang Eliseo, natulog kami sa sahig gamit ang mga banig na nakita namin sa isa sa mga silid. Walang kuryente, kaya ginamit namin ang mga kandila na nakita namin sa kusina. Ang tunog ng mga kulisap at mga ibon sa gabi ay naging aming background music. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Carmen habang nakahiga kami sa banig. Hindi, sagot ko ng hindi naga. Para sa akin, ito ang simula ng bagong kabanata ng aming. Alam mo, habang nasa Cebu tayo, pakiramdam ko ay nakatakda na lahat. Ang trabaho, ang rutina, ang mga pangarap. Dito, maaari nating likhain ang sarili nating destiny. Kinabukasan, nagsimula kaming mag-explore ng lugar. Nakita namin ang mga kulungan ng hayop na walang laman, ang mga puno ng prutas na puno ng bunga, at ang malawak na pastulan na perfect para sa pag-aalaga ng mga hayop. Nang tanghali, naglalakad kami sa daan nang makita namin si Diego na pabalik galing sa kanyang ruta. Tumigil siya at bumaba ng jeepney. Kumusta ang unang gabi? Tanong niya. Okay naman, sagot ko. Pero may tanong kami. Saan kami makakabili ng mga hayop? Gusto namin mag-start ng maliit na farm. Madali lang iyan, sabi ni Diego. May kilala akong mga tao dito na nagbebenta ng mga kalabaw, baboy, manok. Pero kung gusto ninyo ng maganda at matatag na hayop, kailangan ninyo pumunta sa market sa Cagayan tuwing Sabado. Pwede mo ba kaming samahan? Tanong ni Carmen. Siyempre, parte ng trabaho ko ang tumulong sa mga bagong dating dito. Tsaka, masaya rin na may mga kaibigan ako dito sa Malasag. Sa Sabado na iyon, sumama kami kay Diego sa market. Ang palengke sa Cagayan de Oro ay mas malaki at mas maingay kaysa sa mga nakasanayan namin sa Cebu. May mga seksyon para sa gulay, prutas, isda, at sa dulo ay ang mga nagtitinda ng hayop. Nakabili kami ng 2 batang kalabaw, isang lalaki at isang babae, na sabi ni Diego ay magagandang stock para sa breeding. Nakabili rin kami ng mga manok, bibe, at mga aso na magiging guardian ng farm. Mga kalabaw ay mahirap alagaan sa simula, paliwanag ni Diego habang pabalik kami sa Malasag. Pero kapag nasanay na kayo, wala nang problema. Ang importante ay may lugar silang makatira, tubig, at makakain araw-araw. Nang makabalik kami sa farm, nagsimula kaming ayusin ang mga kulungan. Ginawa namin itong proyekto na ginagawa namin ng sabay-sabay. Ako ay nag-aayos ng mga pader, si Carmen naman ay nag-aayos ng mga feeding troughs, at si Diego ay tumutulong sa amin tuwing may oras siya. Sa loob ng mga sumusunod na linggo, nagsimulang maging routine ang aming buhay sa farm. Gumigising kami ng maaga para alagaan ang mga hayop, nagtatanim ng gulay sa hardin, at nagtutulungan sa lahat ng mga gawain. Si Diego ay nagiging regular na bisita, at minsan ay nagdi-dinner na rin sa amin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng fence sa likod ng bahay, may narinig akong tugtog mula sa direksyon ng daan. Lumabas ako para tignan kung ano iyon, at nakita ko si Diego nakausap ang isang batang lalaki. Ang bata ay mukhang nasa 2 anyos, payat, at halatang hindi nabibigyan ng sapat na pagkain. Nakita ko na may dalang maliit na bag at nakatayo sa tabi ng jeepney ni Diego. Rodrigo, Carmen, tawag ni Diego. Halika dito, may gustong ipakilala sa inyo. Lumapit kami sa kanila. Ang bata ay nakayuko at tila nahihiya. Ito si Kiko, paliwanag ni Diego. Mga 3 buwan na siyang nakatira sa kalsada sa Cagayan. Walang pamilya at naghahakot lang ng mga gamit sa market para makakain. Naisip ko na baka pwede ninyong gawing helper sa farm. Tumingin ako kay Carmen at nakita ko sa kanyang mata ang parehong nararamdaman ko. Ang batang ito ay nangangailangan ng tahanan at kami naman ay nangangailangan ng tulong sa farm. Marunong ka ba sa mga hayop? Tanong ni Carmen kay Kiko sa mababang tinig.
Tumango ang bata. Opo, nun po, kasama ko ang tatay ko sa kanyang farm sa Bukidnon. Pero namatay po siya, kaya naging wala akong tirahan. Sige, sabi ko, maaari kang tumira dito. Magtutulungan tayo sa farm at aalagaan ka namin. Ang ngiti ni Kiko ay nagbigay ng init sa aming puso. Sa gabing iyon, nag-prepare kami ng isang higaan para sa kanya sa sala at nag-dinner kaming up. Salamat po, sabi ni Kiko habang kumakain. Matagal na po akong hindi nakakakain ng mainit na pagkain. Walang anuman, sagot ni Carmen. Mula ngayon, pamilya ka na namin. At doon nagsimula ang aming tunay na buhay sa Barangay Malasag. Hindi namin alam na ang mga susunod na buwan ay magdadala ng mga pangyayaring magbabago sa lahat ng aming mga pangarap at plano. Hindi namin alam na ang tahimik na farm na aming pinili ay may mga sekreto na nakatago sa mga bundok at sa kadiliman ng gabi. Ngunit sa mga sandaling iyon, masaya kami. 32 taon ako at sa wakas ay naramdaman ko na nasa tamang lugar ako sa tamang oras, kasama ang mga taong mahal ko. Ang sound ng mga kulisap, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, at ang init ng pamilyang nabuo namin sa gitna ng walang hanggang bukid. Lahat ng ito ay naging simbolo ng bagong simula na matagal na naming hinihintay. Ang mga sumusunod na buwan ay naging pinakamakabuluhang panahon ng aming buhay. Si Kiko ay napakabilis matuto at napakasipag na bata. Tuwing umaga, siya pa ang unang gumigising para alagaan ang mga kalabaw. Napansin namin na may natural na connection siya sa mga hayop. Parang nakakaintindi siya sa kanila sa paraang hindi namin maipaliwanag. Tingnan ninyo si Bruno, sabi ni Kiko isang umaga habang hinahagod ang ulo ng mas malaking kalabaw. Malungkot siya ngayon kasi miss niya si Bella. Si Bella ay ang babaeng kalabaw na nasa kabilang kulungan. Paano mo nalaman? Tanong ni Carmen, amazed sa observation ng bata. Nakikita ko po sa mata niya at saka hindi siya kumakain ng maayos kapag hiwalay sila. Tama nga si Kiko. Nang pinagsama namin ang dalawang kalabaw, mas naging active at healthy silang dalawa. Simula noon, nagtiwala kami kay Kiko sa lahat ng mga desisyon tungkol sa mga Sa loob ng 3 buwan, nadagdagan ang aming mga alaga. Nakabili kami ng mga guinea fowl, mga manok danggola na sabi ni Diego ay magagaling na guard animals at nakakakain din ng mga peste sa farm. May nakuha rin kaming mga native na pig mula sa isang kapitbahay at nagtanim kami ng maraming uri ng gulay. Pero ang pinakamalaking achievement namin ay ang paggagawa ng isang malaking water system. Nakadiskubre kami ng natural spring sa likod ng bundok na malapit sa amin at gumawa kami ng bamboo pipes para dalhin ang tubig sa lahat ng parte ng farm. Si Diego ay natulong sa engineering part habang ako at si Kiko ay nag-construct ng actual na system. Galing ninyo, sabi ni Diego isang hapon habang tinitingnan namin ang water flowing sa bagong fountain na ginawa namin sa gitna ng farm. Hindi ko inasahan na ganito kabilis kayo matututo sa farm life. Salamat kay Kiko, sagot. Kung wala siya, hindi namin alam kung saan magsisimula sa mga hayop. Si Kiko ay namumula sa compliment. Sa mga buwan na iyon, nakita namin kung paano naging confident ang dating mahiyaing bata. Natuto siyang magbasa at magsulat sa tulong ni Carmen sa mga gabi. At natuto din siyang mag-repair ng mga farm equipment sa tulong ko. Ang pinaka-special na moment para sa akin ay isang Sunday morning nang makita ko si Carmen at si Kiko na nagtuturo sa mga bata sa kapitbahay kung paano mag-alaga ng mga manok. Nakaupo sila sa ilalim ng malaking mango tree at 5 o 6 na mga bata mula sa nearby barangay ay nakikinig sa kanila. Kailangan araw-araw ninyong bisitin ang mga itlog, paliwanag ni at dapat malinis ang tubig na ibibigay ninyo sa mga Tita Carmen, tanong ng isang batang babae. Bakit hindi kumakain si Diegos na manok kapag umuulan? Si Kiko ay sumagot, kapag umuulan, natatakot ang mga manok sa tunog ng kulog, kaya dapat may shelter sila na tahimik. Habang nakikinig ako sa kanila, naisip ko na ito na talaga ang buhay na gusto namin. Hindi lang kami nag-aalaga ng farm, pati na rin kami ay naging parte ng komunidad, pero hindi lahat ay perpekto. May mga araw na hindi kami nakakabenta ng sapat na gulay sa market, may mga ulan na sumusobra at nasisira ang mga tanim, at may mga pagkakataon na nagiging sakit ang mga hayop nang walang malinaw na dahilan. Isang gabi ng Oktubre, nagising ako sa ingay mula sa kulungan ng mga manok. Narinig ko ang malakas na pagkakak at pakpak ng mga ibon. Tumayo ako at kumuha ng flashlight. Akala ko ay may fox o wildcat na pumasok sa area. Nang lumabas ako ng bahay, nakita ko si Kiko na nakatayo sa harap ng kulungan ng mga guinea fowl, nakatingin sa kadiliman ng forest. Ano ang nangyayari? Tanong ko. Hindi ko po alam, sagot niya, pero may takot sa kanyang boses. Kanina pa po sila nag-iingay,
Parang may nakita silang something sa bundok. Tiningnan ko ang direksyon na tinitingnan niya, pero wala akong nakitang kakaiba. Ang mga puno ay nananatiling tahimik at walang ibang tunog maliban sa mga kulisap at sa patuloy na ingay ng mga manok. Siguro may ahas o ibang wild animal. Bukas, gumawa tayo ng mas mataas na fence around dito. Pero kinabukasan, nakita namin ang isang nakakagulat na eksena. 2 sa aming mga guinea-fowl ay patay, pero hindi sila kinain ng kung anong animal na pumatay. Ang katawan nila ay may mga punitang mukha na gawa ng mga kuko o ngipin, pero walang parte na nawala. Kakaiba, komento ni Diego nang ipakita namin sa kanya ang mga patay na manok. Kung ordinaryong wild animal ito, dapat kinain nila ang mga manok, pero parang ginawa lang laruan. Si Carmen ay nag-examine ng mga sugat sa mga manok. Ang mga marks na ito ay hindi galing sa mga kuko ng cat o dog, mas malalaki at mas malalim. Baka python, suggest ko. Pero hindi rin tama ang theory na iyon. Python ay hindi gumagawa ng ganitong uri ng sugat. Nagdesisyon kaming magpatayo ng mas matibay na security sa farm. Ginawa namin ang mas mataas na fence. Nag-install ng bells na makakagawa ng ingay kapag may pumasok na hindi dapat. At nag-assign kay Kiko na bantayan ang mga hayop sa gabi gamit ang isang big flashlight at whistle. Pero sa mga sumusunod na linggo, tuloy-tuloy ang mga pagkakamatay ng aming mga hayop. Minsan ay mga manok, minsan ay mga bibe, at isang beses ay isa sa aming mga pig. Lahat ay may parehong pattern, pinatay pero hindi kinain. Hindi ko na alam, sabi ko kay Carmen habang nag-aayos kami ng panibagong kulungan para sa natitira naming mga hayop. Parang may serial killer na animal sa forest. O baka may serial killer na tao, sagot ni Carmen, at nakita ko ang takot sa kanyang mata. Hindi ko naisip ang possibility na yon, pero tama si Carmen. Ang mga sugat sa mga hayop ay too precise para sa wild animal. Parang may intelligence ang gumawa ng mga ito. Desidido kaming maghanap ng tulong. Si Diego ay nagsuggest na puntahan namin si Aling Rosa, ang babaylan sa kalapit na barangay. Siya ang pinaka-knowledgeable na tao dito tungkol sa mga mysterious na nangyayari sa area, paliwanag ni Diego. Kung may paranormal na elemento dito, alam niya kung paano Hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay noon, pero dahil wala na kaming ibang opsyon, pumayag ako na puntahan si Aling Rosa. Ang bahay ni Aling Rosa ay nasa gitna ng isang bamboo grove, sa loob ng isang barangay na mga 30 minuto mula sa amin. Siya ay isang babaeng nasa 70 na, may puting buhok na mahaba at mga mata na parang nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Kayo pala ang mga bagong tao sa dating farm ni Mang Eliseo, sabi niya nang makita niya kami. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa inyo. Nakaupo kami sa kanyang sala na puno ng mga herbs, crystals at mga larawan ng mga santo. May nagsusunog na incense na nagbibigay ng maluwag na amoy sa buong bahay. Aling Rosa, simula ni Carmen, patay na ang mahigit kalahati ng aming mga hayop. Hindi namin alam kung ano ang pumapatay sa kanila. Tumango si Aling Rosa. Nakita ko na sa panaginip ko ang mga nangyayari sa inyo. Hindi ordinaryong animal ang kalaban ninyo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang lugar ninyo ay malapit sa teritoryo ng mga diwata ng bundok. Matagal na silang nandoon at hindi sila gusto ng mga bagong tao na mag-disturb sa kanilang tahimik na buhay. Nakatingin ako kay Diego, hoping na sasabihin na hindi totoo ang sinasabi Rosa. Pero mukha siyang seryoso. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Kailangan ninyong gumawa ng offering sa mga diwata, sagot ni Aling. Isang ceremony na magpapakita sa kanila na kayo ay may respeto sa kanilang lugar at hindi kayo magdudulot ng harm sa kanilang environment. Binigyan niya kami ng lista ng mga kailangan para sa ceremony. White candles, flowers, fruits, rice wine, at iba pang mga offering. Sinabi din niya na dapat gawin ang ceremony sa exact location kung saan pinakamaraming nangyayaring mga pag-atake sa mga hayop. Pero, dagdag niya, kung hindi pa rin huminto ang mga pangyayari pagkatapos ng ceremony, ibig sabihin may mas malaking problema kayo. May ibang entity na hindi diwata ang nag-guard sa lugar ninyo. Bumalik kami sa farm na may bagong hope. Sa mga sumusunod na araw, nag-prepare kami para sa ceremony. Bumili kami ng mga white candles sa town, namitas ng mga flowers sa garden, at nag-prepare ng mga fruits at rice wine. Si Kiko ay excited sa mga preparations. Sa Bukidnon din po, ginagawa ng tatay ko ang ganitong ceremony kapag may problema sa farm, kwento niya. Minsan po, effective talaga. Ang ceremony ay ginawa namin sa isang Sabado ng gabi, sa exact na lugar kung saan napatay ang unang mga guinea fowl. Nag-arrange kami ng mga candles sa circle, naglagay ng mga flowers at fruits sa gitna,
at nag-pray na tumigil ang mga pag-atake. Si Diego ay sumama sa amin at nag-offer na mag-stay sa farm sa gabi na yon para bantayan kung may mangyayaring kakaiba. Kung totoo ang mga sinasabi ni Aling Rosa, sabi niya, dapat makita namin tonight kung effective ang ceremony. Habang naghihintay kami sa mga resulta ng ceremony, nagkwentuhan kami sa may bonfire na ginawa na sa tabi ng bahay. Si Kiko ay nag-share ng mga memories niya sa Bukidnon. Si Carmen ay nagkwento ng mga patients niya sa Cebu. At si Diego ay nag-share ng mga weird na experiences niya bilang driver sa Mindanao. May isang beses, kwento ni Diego, nag-drive ako sa mountain road papunta sa Camiguin. Bandang madaling araw, nakita ko sa rearview mirror na may sumusakay sa jeepney ko na walang mukha. Tumigil ako pero walang nakita akong tao sa loob. Naku Diego, sabi ni Carmen, wag mo kaming takutin. Pero si Kiko ay interested. Ano po ang ginawa ninyo? Nag-pray ako at nag-drive ng mabilis pa uwi. Hindi ko na ba inalik ang ruta na yon ng gabi? Sa bandang hating gabi, nakatulog na si Carmen at si Kiko sa loob ng bahay. Ako at si Diego ay nagstay sa labas para bantayan ang mga hayop. Umupo kami sa may porch, hawak namin ang mga flashlight at walkie-talkie para sa emergency. Rodrigo, sabi ni Diego sa mababang boses, mga 2 oras after ng ceremony. Pakiramdam ko may nagbabago na. Tama siya. Ang mga guinea fowl na natitira ay tahimik na. Hindi na sila nag-aalarma tulad ng mga nakaraang gabi. Ang mga aso namin ay relaxed din, nakahiga sa tabi ng kulungan. Siguro effective nga ang ceremony, sagot ko. Pero mali kami. Ang mga sumusunod na 3 gabi ay tahimik nga, pero sa ika-4 na gabi, bumalik ang mga pag-atake. At ngayon, mas worst pa. Hindi lang mga manok ang napatay din ang isa sa aming mga kalabaw. Nang makita namin si Bruno kinabukasan, hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Ang malaking kalabaw na estimated na 800 pounds ay may malaking bite mark sa leeg at may mga scratch marks sa buong katawan. Pero ang pinakakaiba, parang hindi siya pinatay para kainin. Parang pinatay lang siya para magdulot ng takot. Hindi na ito normal, sabi ni Carmen. At nakita ko na umiiyak na siya. Si Bruno ay paborito niyang hayop sa farm. Hindi rin effective ang ceremony, sagot ko, confused at frustrated. Kung hindi diwata ang problema, ano kaya? Si Kiko ay tahimik habang tinitingnan niya si Bruno. May nakita ko sa kanyang mata na hindi ko maipaliwanag. Parang may alam siya na hindi niya sasabihin sa amin. Kiko, tawag ko sa kanya. May alam ka ba tungkol dito na hindi mo sinasabi sa amin? Umiling siya pero hindi ako convinced. Simula noon, napansin ko na mas quiet si Kiko, lalo na sa mga gabi. Minsan nakikita ko siyang nakatingin sa bundok na parang may hinihintay siya. Desidido na akong magstay awake ng buong gabi para makita kung ano talaga ang nangyayari sa farm namin. Hindi ko na kayang mawala pa ang mga hayop namin at hindi ko kayang makita si Carmen na umiyak pa. Ang mga susunod na gabi ay magiging turning point ng aming buhay sa Malasag. Hindi ko alam noon na ang mga discovery na gagawin ko ay magbabago sa lahat ng akala namin tungkol kay Diego, kay Kiko, at sa lugar na ginawa naming tahanan. Ang gabi na iyon ay hindi ko malilimutan habang buhay. Nagpanggap akong natutulog sa loob ng bahay, pero sa totoo lang ay naghintay ako sa tamang oras para lumabas at mag-surveillance sa farm. 2 oras after na matulog sina Carmen at Kiko, lumabas ako ng tahimik sa likuran ng bahay, dala ang flashlight at isang mataas na camera na nabili ko sa Cagayan para makuha ang evidence kung ano man ang pumapatay sa aming mga hayop. Nagtago ako sa likod ng malaking santol tree na may clear view sa lahat ng mga kulungan ng hayop. Ang gabi ay napakadilim, walang buwan, at ang mga ulap ay nakaharang sa mga bituin. Perfect na oras para sa kung sino mang o kung anumang entity na gumagawa ng mga krimen sa farm namin. Mga 2 oras akong naghintay na walang nangyari. Naisip ko nang bumalik sa bahay nang biglang narinig ko ang subtle na tunog mula sa direksyon ng bundok. Hindi iyon ordinaryong animal sound, parang combination ng whistle at low growl na hindi ko pa narinig dati. Ang mga guinea fowl ay nagsimulang mag-ingay ulit pero hindi sila nakakagaw tulad ng dati. Parang natatakot silang gumawa ng malakas na tunog. Ang mga aso namin ay biglang nagtago sa ilalim ng bahay at narinig ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tapos nakita ko ito. Sa simula, akala ko shadow lang iyon na gumagalaw sa gitna ng mga kulungan. Pero nang mas maingat ko itong tiningnan, nakita ko ang hugis na hindi ako makakalimutan. Ito ay humanoid, nakatayo sa 2 paa, pero ang proportions ay hindi tama. Ang mga braso ay napakahaba na umabot pa sa lupa. Ang mga daliri ay may mga matatagal at matatalisang kuko, at ang balat ay parang covered ng mga scales
na kumikinang sa dilim. Ang pinaka nakakagulat, may pakpak ito. Hindi ordinaryong pakpak ng ibon, pero mga malaking leathery wings na parang sabat, pero mas malaki at mas makapal. Nakita ko kung paano niya ginawa ang mga krimen sa mga hayop namin. Hindi niya kinain ang mga hayop. Ginagamit niya lang ang mga kuko at ngipin para patayin sila. Tapos umalis na agad. Parang sport o ritual para sa kanya. Nakita ko rin kung bakit hindi namin siya na-detect dati. Kapag tapos na siya sa ginagawa niya, tumutulong siya sa ere at lumilipad pabalik sa bundok. Walang footprints, walang trace na natitira. Subukan kong i-take ang picture, pero nanginginig ang mga kamay ko. Nang naklik ko ang camera, gumawa ito ng small flash na napansin ng creature. Tumingala ito sa direksyon ko at nakita ko ang mga mata niya. Ang mga mata niya ay parang may sariling light, kulay dilaw na kumikinang sa dilim. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nakakita siya sa akin at nakaintindi na may tao sa farm na nakakita sa kanya. Umalis ito nang hindi ko namalayan. Parang naglaho lang sa ere. Naiwan ako sa likod ng shocked at hindi makapaniwala sa nakita. Bumalik ako sa bahay ng umagang-umaga. Hindi pa gumaganda ang liwanag ng araw. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Carmen ang nakita ko. Sino ang maniniwala sa akin na may creature na half human, half animal na sumasalakay sa farm namin. Pero nang gumising si Carmen, nakita niya agad sa mukha ko na may nangyari. May nakita ka ba? Tanong niya. Kinuwento ko sa kanya lahat. Ang creature, ang pakpak, ang mata, ang paraan kung paano niya pinapatay ang mga hayop. Si Carmen ay nakikinig ng seryoso, hindi nag-interrupt o nag-question sa mga sinasabi. Nakapagkuha ka ba ng picture? Tanong niya nang matapos ako magkwento. Tiningnan ko ang camera. May mga pictures ako, pero dahil sa dilim at sa nanginginig kong mga kamay, blurry ang lahat. May makikita ka lang na mga shadow at vague shapes na hindi malinaw. Hindi gaanong clear, sagot. Pero at least may evidence tayo na may something. Si Kiko ay gising na rin pala at narinig ang conversation na. Lumapit siya sa amin na may weird na expression sa mukha. Kuya Rodrigo, sabi niya ng maingat, pwede ninyong i-describe ulit ang nakita ninyo? Inulit ko ang description ng creature at nakita ko na nagiging pale si Kiko habang nakikinig siya. May alam ka ba tungkol dito? Tanong ni Carmen. Tumango si Kiko ng maingat. Sa bukid nun po, may mga kwento ang mga matatanda tungkol sa mga ganyang creature. Tinatawag nila itong aswang. Specifically, manananggal. Manananggal? Tanong ko. Narinig ko na ang term na iyon dati, pero akala ko myth lang. Opo, ang manananggal ay creature na pwedeng mag-transform mula human form papunta sa monster form. Sa gabi, nagdi-detach ang upper body niya sa lower body. Tapos, lumilipad siya para maghanap ng mga victim. Pero, sabi ni Carmen, hindi naman tayo kinakain. Pinapatay lang niya ang mga hayop namin. Kasi po, paliwanag ni Kiko, hindi po siya naghahanap ng pagkain. Naghahanap po siya ng human victims para makakuha ng dugo o para makakuha ng mga energy. Ang mga hayop ay practice lang po niya o kaya ay way niya para takutin tayo para umalis dito. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga sinasabi ni Kiko, pero ang lahat ng evidence ay tumutugma sa kanyang explanation. Kung totoo ito, sabi ko, paano natin siya mapapahinto? Kailangan po natin makita kung sino ang human form niya, sagot ni Kiko. Ang mga manananggal ay ordinary people sa umaga, pero nag-transform sila sa gabi. Kapag nakita na natin kung sino siya, pwede na natin siyang i-confront o kaya ay gumawa ng protection sa farm. Ang mga sumusunod na araw ay ginawa naming project ang pag-investigate kung sino sa mga kapitbahay namin ang possible na manananggal. Hindi ito madaling trabaho. Hindi namin pwedeng direktang tanungin ang mga tao at hindi namin pwedeng mag-accuse ng walang solid evidence. Nagsimula kami kay Diego. Siya ang pinaka-close namin sa lahat ng mga tao dito at siya rin ang most knowledgeable tungkol sa area. Nagpanggap kaming nag-a-ask ng advice tungkol sa mga aswang para makita namin ang reaction niya. Diego, sabi ko habang nag-lunch kami sa bahay, ano sa tingin mo tungkol sa mga kwento ni Kiko na may manananggal dito sa area? Tumawa si Diego. Mga old stories iyan. Hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay, mga superstition lang ng mga matatanda. Pero nakita ko na hindi siya tumitingin sa amin habang sumasagot siya. At napansin ko rin na lately, hindi na siya nagsistay sa farm ng gabi tulad ng dati. Pero paano mo i-explain ang mga nangyayari sa amin? Tanong ni Carmen. Siguro may wild animal talaga sa bundok, sagot ni Diego. O kaya ay may taong naghunting dito ng gabi na hindi ninyo nakikita. Ang explanation niya ay reasonable, pero may something sa kanyang behavior na nag-make sa akin na mag-doubt. Simula noon,
mas careful na ako sa mga sinasabi ko kay Diego. Nag-decide rin kaming mag-visit sa mga ibang kapitbahay para i-check kung sino sa kanila ang may weird na behavior. May nakausap kaming matandang babae na nakatira mag-isa sa bundok. May nakausap din kaming mga farmers na nakatira sa Cabaong Valley. Lahat sila ay may mga theory tungkol sa mga nangyayari, pero walang solid na Isang hapon, habang nag-aayos ako ng fence sa likod ng farm, napansin ko na si Kiko ay nakipag-usap sa isang matandang lalaki na hindi ko pa nakikita dati. Ang lalaki ay may mahaba na white beard at nakabarong na mukhang mahal. Lumapit ako sa kanila para makikilala sa visitor. "Sir," sabi ni Kiko, "ito po si Mang Teodoro. Kaibigan po siya ni Mang Eliseo noon. Nakipagkamay ako kay Mang Teodoro. May strange na vibe siya. Ang mga mata niya ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao at ang mga kamay niya ay napakainit. Narinig ko na ang mga problema ninyo dito," sabi ni Mang Teodoro. Gustong-gusto ni Eliseo ang lugar na ito. Malungkot siya kung alam niya ang mga nangyayari ngayon. "May suggestion po ba kayo kung paano namin susolusyonan?" tanong ko. Tumingin siya sa bundok, tapos sa mga kulungan ng hayop, tapos sa akin. Ang mga manananggal ay hindi basta-basta umaalis sa teritoryo nila. May dahilan kung bakit nila ginagawa ito sa inyo. Ano pong klaseng dahilan? Pwedeng may utang siya sa area na ito, utang na hindi pa nababayad. O kaya ay may agreement siya sa dati ninyong may-ari na hindi pa na-close properly. "Pero patay na po si Mang Eliseo," sabi ni Kiko. "Oo, pero baka may mga hindi pa niya na-settle bago siya namatay. Kailangan ninyong malaman ang full history ng lugar na ito." Mang Teodoro ay nagstay sa farm namin ng mga 3 oras. Nag-inspect siya ng bawat parte ng property, nag-examine ng mga patay na hayop na hindi pa namin na-bury, at nag-take ng mga notes sa isang maliit na notebook. "Ang nakikita ko," sabi niya bago umalis, "ay hindi random ang mga pag-atake. May pattern sila. Ang mga hayop na pinapatay ay mga specific na alagang hayop na may malaking value sa farm ninyo." Tama siya. Si Bruno ay ang strongest na kalabaw namin. Ang mga guinea fowl na napatay ay mga best layers, at ang pig na napatay ay ang breeding sow namin. Ibig sabihin, targeted ang attacks? Tanong ni Carmen. Eksakto. Hindi ito para lang manakot o magdulot ng random damage. May specific goal ang manananggal na ito. Gusto niya kayong mawalan ng source of income para umalis kayo sa lugar. Pero bakit? Ano ang gusto niya sa lugar namin? Hindi ko pa alam, sagot ni Mang Teodoro. Pero mag-ingat kayo. Kapag nakita niyang hindi kayo umaalis despite sa mga ginagawa niya sa mga hayop, posible na kayo na ang susunod na target. Pagkaalis ni Mang Teodoro, nag-meeting kami. Ako, si Carmen, at si Kiko. Kailangan namin ng concrete plan para protektahan ang sarili namin at ang natitira naming Ano sa tingin ninyo? Tanong ko. Dapat ba nating i-consider ang pag-alis dito? Hindi, sagot ni Carmen agad. Ito ang bahay natin ngayon. Hindi tayo pwedeng takasan lang ang problema. Si Kiko ay tumango din. At saka, kung aalis tayo, sino ang mag-aalaga sa mga natitira nating hayop? Hindi natin sila pwedeng i-abandon. Nag-decide kaming magstay at lumaban. Ang plan namin ay simple. Mag-take turns kami sa pag-guard sa farm sa gabi. Mag-set up ng mas maraming traps at alarms sa buong property. At mag-research pa ng mas maraming information tungkol sa mga manananggal para malaman namin kung paano sila ma-defeat. Pero ang hindi namin alam ay ang mas malaking picture ng problema namin. Hindi namin alam na ang manananggal na sumasalakay sa amin ay may kasabwat at na ang kasabwat na iyon ay isang taong pinagkakatiwalaan namin. Ang mga susunod na gabi ay magiging pinaka-frightening experience ng aming buhay. Pero magiging ito rin ang simula ng truth na magbabago sa lahat ng tingin namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang mga susunod na 2 linggo ay naging routine na sa amin ang mag-shift sa pag-guard sa farm. Si Carmen ay nag-guard mula alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ako naman mula alas 12 hanggang alas 5 ng umaga. At si Kiko ay nag-guard mula alas 5 hanggang umagang-umaga. Sa mga gabing iyon, hindi bumalik ang manananggal. Nagsimula kaming mag-hope na baka umalis na ito o nahanap na niya ang ibang target. Ang mga natitira naming hayop ay nagsimulang maging normal ulit. Kumakain ng maayos at hindi na nag-aalarma sa gabi. Pero ako ay hindi pa rin komportable. May feeling ako na ang tahimik na mga gabi ay calm before the storm. At tama nga ako, isang Biyernes ng gabi, habang ako ay nag-guard duty, narinig ko ang jeepney ni Diego na papunta sa direction ng farm na. Hindi unusual ito. Minsan dumadaan siya dito kahit gabi na para i-check kung okay kami. Pero ngayon, past midnight na at hindi siya usual na dumadaan ng ganitong oras. Tumigil ang jeepney sa labas ng gate namin pero hindi bumaba si Diego.
Nag-antay ako ng ilang minuto, pero nananatili siyang nakaupo sa driver's seat. Through the darkness, nakita ko na may kausap siya sa phone. Curious ako kung bakit hindi siya bumaba, kaya nagtago ako sa likod ng gate para makita ko kung ano ang ginagawa niya. From my position, hindi ko marinig ang conversation niya, pero nakikita ko na medyo heated ang usapan. After mga 10 minuto, pumasok ang jeepney sa gate at nagpark si Diego sa usual spot niya. Bumaba siya at naglakad papunta sa bahay, pero napansin ko na may dala siyang malaking bag na hindi ko pa nakita dati. Diego? Tawag ko sa kanya. Bakit andito ka ng ganitong oras? Nagulat siya nang makita niya ako. Rodrigo, hindi ko inasahan na gising ka pa. May problema lang sa jeepney ko, kaya nag-stop ako dito. Pero nakita ko na walang problema sa jeepney niya. Umuusok pa nga ito. Sign na running pa ito ng maayos. Gusto mo ba pumasok sa bahay? Alok ko. May kape kami. Hindi na. Sagot niya ng mabilis. Kailangan ko nang umuwi. May early trip ako bukas. Pero hindi siya umalis agad. Nagtayo siya sa may porch at nag-look around sa farm. Parang nag-i-inspect ng something. Rodrigo, sabi niya, kamusta na ang mga problema ninyo dito? Huminto na ba ang mga pag-atake sa mga hayop? Mukhang oo, sagot ko. Mga 2 linggo ng tahimik. Tumango siya. Pero nakita ko sa kanyang mukha na hindi siya satisfied sa sagot ko. Baka umalis na ang kung anumang animal na iyon o baka nahanap na niya ang ibang lugar para mag-hunt. Sana nga, sagot ko. Umalis si Diego pagkatapos ng conversation na iyon pero hindi ako nakatulog. May something sa behavior niya na nag-trigger ng alarm sa utak ko. Bakit siya nandito ng midnight? Bakit siya nag-inspect ng farm? At ano ang laman ng bag na dala niya? Kinabukasan, sinabi ko kay Carmen ang nangyari. Nag-decide kaming mas bantayan si Diego at ang mga action niya. Hindi namin siya directly nagsuspect, pero gusto naming maging careful. Baka nag-overthink lang tayo, sabi ni Carmen. Si Diego ay kaibigan natin. Tumutulong siya sa atin simula pa nung dumating tayo dito. Oo, pero bakit siya nandoon ng midnight? At bakit parang nag-i-inspect siya ng farm? Si Kiko ay nakinig sa conversation namin. Kuya Rodrigo, sabi niya, pwede po bang mag-suggest ako ng something? Sige, Kiko. Ano yon? Pwede po natin i-test si Kuya Diego kung talagang aswang siya o hindi. Paano? May mga traditional ways po para ma-detect ang mga aswang. Pwede natin lagyan ng holy water ang mga lugar na dinadaanan niya o kaya ay maglagay tayo ng garlic at salt sa farm. Kung aswang siya, magre-react siya sa mga iyon. Hindi ako sure kung effective ang mga methods na yon, pero wala kaming ibang choice. Nag-decide kaming subukan. Sa mga susunod na araw, nag-sprinkle kami ng holy water sa gate ng farm. Naglagay ng garlic cloves sa mga corner ng bahay at nag-sprinkle ng salt sa driveway kung saan nagpe-park si Diego. Nang dumating si Diego kinabukasan, normal lang ang behavior niya. Walang reaction sa holy water, garlic o salt. Nakapagkain siya ng lunch sa bahay namin, nagkwentuhan kami at nagstay siya ng ilang oras na walang problema. Baka hindi nga siya ang aswang, sabi ni Carmen pagkaalis ni Diego. Pero si Kiko ay may ibang theory. Kuya Rodrigo, Ate Carmen, baka hindi po si Kuya Diego mismo ang manananggal, pero pwede po siyang kasabwat. Kasabwat? Paano? Pwede po na may nakakausap siyang manananggal, tapos nagbibigay siya ng information tungkol sa farm natin. Kaya po alam ng manananggal kung kailan dapat siya mag-attack at alin ang mga valuable na hayop natin. Ang theory ni Kiko ay mas logical kaysa sa direct accusation na si Diego mismo ang manananggal. Nag-make sense din ito sa pattern ng mga attacks. Targeted ang mga pinapatay na hayop at timed ang mga attacks na hindi kami nakakakita sa manananggal. Nag-decide kaming mag-set up ng trap para matest ang theory ni Kiko. Ang plan namin ay mag-spread ng false information kay Diego tungkol sa farm, tapos tignan namin kung may use ng manananggal ang information na iyo. Sinabi namin kay Diego na may bagong delivery kami ng mga expensive na breeding pig na darating sa Sabado at na-store namin sila sa kulungang malapit sa bundok. Pero sa totoo lang, walang delivery. Gusto lang naming makita kung mag-a-attack ang manananggal sa lugar na sinabi. Maganda iyan, sabi ni Diego nang marinig niya ang fake news. Mga breeding pigs ba? Magiging profitable iyan sa farm ninyo. Oo, sagot ko. Kaya lang kinakabahan kami na baka ma-attack ulit ng kung anumang animal. Hindi na siguro, sabi ni Diego. Parang huminto na ang mga attacks. Diba? Sa Sabado ng gabi, nag-set up kami sa may bundok kung saan sinabi namin na ilalagay ang mga fake na pigs. Nagtago kami sa mga puno at naghintay kung may mangyayaring attacks. Mga 2:00 ng hating gabi, nakita namin ang manananggal. Lumabas ito mula sa bundok at nag-survey sa area kung saan dapat nandoon ang mga pigs. Nang walang nakita, nag-fly ito around the area
obviously looking for ang mga hayop na sinabi namin kay Diego. Oh my God! Bulong ni Carmen sa akin. Totoo nga ang theory ni Kiko, pero ang mas shocking na discovery ay nangyari pagkatapos ng manananggal mag-search sa area. Instead na bumalik ito agad sa bundok, nag-fly ito papunta sa direction ng main road kung saan nakita namin itong nag-land sa tabi ng isang jeepney na nakapark sa madilim na spot. Hindi namin clearly nakita ang nangyari dahil sa distance at dilim, pero nakita namin na may nag-uusap sa area na iyon. After mga 5 minuto, nag-fly ulit ang manananggal pabalik sa bundok at umalis ang jeepney. Nakita ninyo ba yon? Tanong ko kay Carmen at Kiko. Nakita ko po, sagot ni Kiko. May nag-meeting po sila. Hindi namin makita kung sino ang driver ng jeepney, pero may strong suspicion na ako na si Diego iyon. Ang kulay at hugis ng jeepney ay katulad ng sa kanya. Kinabukasan, nag-decide akong mag-confront kay Diego. Hindi directly, pero gusto kong makita ang reaction niya sa mga questions ko. Diego, sabi ko nang makita ko siya sa farm. May nakita kaming kakaiba kagabi sa bundok. Ano naman? Tanong niya. Pero nakita ko na nagbago ang expression niya. May nakita kaming malaking animal, parang may pakpak, na lumilipad around the area kung saan dapat nandoon ang mga bago naming pigs. Tumahimik si Diego ng ilang segundo. Baka mga big bats. Maraming ganun sa bundok. Pero masyadong malaki para sa bat, sabi ni. At mukhang naghahanap ito ng something specific. Hindi ko alam, sagot ni Diego, pero nakita ko na nag-iwas siya ng tingin sa amin. Baka nga may wild animal pa rin sa area. Simula noon, mas naging distant si Diego. Hindi na siya nagsistay ng matagal sa farm, at kapag nandoon siya, parang nagmamadali siyang umalis. Napansin din namin na hindi na siya nag-o-offer ng tulong sa mga farm work tulad ng dati. Isang gabi, nag-decide akong mag-follow kay Diego pagkaalis niya sa farm. Gusto kong makita kung saan siya pupunta at kung ano ang ginagawa niya sa mga gabi. Sumunod ako sa jeepney niya, using ang motorcycle na nabili ko sa Cagayan. Nag-drive siya papunta sa main town, pero hindi siya nag-stop sa usual na place kung saan siya nag-p-park. Instead, nag-drive siya sa mountainous area sa kabila ng valley. Nag-stop siya sa isang isolated na lugar na puno ng mga malaking bato at mga puno. Bumaba siya ng jeepney at naglakad papunta sa isang small cave na hidden sa mga bato. Hindi ko na siya pwedeng sundan ng mas malapit kasi maririnig niya ang motorcycle. Nag-hide ako sa likod ng malaking bato at nag-observe sa ginagawa niya. Nakita ko siyang nag-take out ng mga pagkain mula sa bag niya, mga meat, fruits, at iba pang offering. Nag-arrange siya ng mga ito sa may entrance ng cave, tapos nag-upo siya at naghintay. After mga 30 minuto, nakita ko ang manananggal na lumabas mula sa cave. At ngayon, dahil mas malapit ako at may moonlight, nakita ko clearly ang hugis. Ang manananggal ay babae, matangkad, may mahabang itim na buhok, at ang lower body niya ay naiwan sa loob ng cave habang ang upper body lang ang nag-fly out. Ang mga pakpak niya ay mas malaki pa kaysa sa nakita ko dati at ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim. Nakita ko rin kung paano sila nag-communicate ni Diego. Hindi verbal, parang telepathic o through signs. Nag-point si Diego sa direction ng farm namin, tapos nag-gesture siya ng mga specific na movements na parang nagde-describe siya ng mga location sa farm. Ang manananggal ay tumango at nag-gesture din pabalik. Tapos, kinuha niya ang mga offerings na dinala ni Diego at nag-fly pabalik sa cave. Umalis si Diego pagkatapos nun at sumunod ako sa kanya sa safe distance. Bumalik siya sa usual spot niya sa town at nag-park ng jeepney para sa night. Bumalik ako sa farm na puno ng revelation at takot. Ngayon confirmed na si Diego ay kasabwat ng manananggal. Pero ang question ay, bakit? Ano ang nakuha niya sa pag-betray sa amin? Nang makabalik ako sa farm, gising pa si Carmen at si Kiko. Nakikita nila sa mukha ko na may malaking discovery ako. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Carmen. Kinuwento ko sa kanila lahat ng nakita ko. Ang cave, ang manananggal, ang offering, at ang communication ni Diego sa creature. Kaya pala, sabi ni Kiko, precise ang mga acts. Sinasabi ni Kuya Diego sa manananggal kung kailan at saan dapat mag-attack. Pero bakit? Tanong ni Carmen. Ano ang gusto ni Diego na makuha sa ginagawa niya? Hindi namin alam ang sagot sa tanong na iyon, pero alam namin na kailangan namin mag-prepare para sa susunod na yugto ng problema namin. Ngayon na alam na namin kung sino ang kalaban namin, hindi lang ang manananggal, pero pati na rin si Diego, kailangan namin ng mas matalinong strategy para protektahan ang sarili namin. Ang mga susunod na gabi ay magiging showdown na sa pagitan namin at ng mga traidor na pinagkakatiwalaan namin. At ang discovery na gagawin namin tungkol kay Diego ay mas shocking pa kaysa sa nakita ko sa cave. Kinabukasan,
nag-decide kaming mag-confront kay Diego. Hindi na namin kayang magpanggap na walang alam kami. Kailangan namin malaman ang buong truth, kung bakit niya ginagawa ito sa amin at ano ang gusto niya makuha. Nagplano kami ng strategy. Ang plan ay mag-invite kay Diego sa farm para sa dinner, tapos doon namin siya i-confront. Si Carmen ay nag-prepare ng pagkain, ako ay nag-prepare ng mga questions na itatanong, at si Kiko ay nag-prepare ng mga protective items, holy water, garlic, at salt, just in case na maging violent si Diego. Nang dumating si Diego sa farm ng hapon, normal lang ang behavior niya. Ngumiti siya sa amin, nag-joke pa siya tungkol sa mga nangyari sa farm, at nag-offer ng tulong sa mga farm work. Diego, sabi ko habang nagdi-dinner kami, may gusto kaming tanungin sa'yo. Sige, ano yon? Sagot niya habang kumakain ng adobo na niluto ni Carmen. Nakapag-isip kami, pagsimula ni Carmen, kung bakit kaya hindi tuluyang nag-stop ang mga problema namin sa farm. Parang may nakakaalam pa rin ng mga movements namin. Nakita ko na nag-stop si Diego sa pag-chew ng pagkain. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Sinusundan ka namin, sabi ko ng direkta. Nakita ko kung paano ka nag-meeting sa manananggal sa cave. Nakita ko kung paano mo sinasabi sa kanya ang mga plans namin sa farm. Tumahimik si Diego ng matagal. Nag-put down siya ng kutsara at tinidor at tumingin siya sa amin na parang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Paano ninyo nalaman? Tanong niya sa huli. Kasi nga, sinundan kita, ulit ko. Nakita ko lahat. Ang cave, ang offerings, ang komunikasyon ninyo ng manananggal. Tumayo si Diego mula sa upuan at nagsimulang maglakad sa loob ng bahay. Nakita ko na nagbabago ang demeanor niya. Mula sa friendly na Diego na kilala namin, naging mas serious at mas threatening. Alam ninyo ba kung sino kayo? Tanong niya sa amin nang hindi na nakangiti. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni Carmen. Mga dayuhan kayo dito. Mga tao na walang kaalam-alam sa history ng lugar na ito. Pumasok kayo sa property na may mga obligasyon na hindi ninyo alam. Anong obligasyon? Tanong ko. Umupo si Diego sa sofa at nag-sigh ng malalim. Si Mang Eliseo, bago siya namatay, may utang siya sa mga aswang ng bundok. Hindi pera, utang na tribute. Mga hayop na regular na binibigay niya sa mga aswang para hindi sila mag-attack sa farm niya. Utang na tribute, gulat na tanong ni Carmen. Oo, noong bata pa ako, kilala ko na si Mang Eliseo. May deal siya sa mga aswang. Regular na mag-o-offer siya ng mga specific na hayop at in exchange, protektahan nila ang farm niya mula sa ibang mga harmful creatures. Nagsimula nang maging clear sa akin ang situation. Ibig mong sabihin, nang mamatay si Mang Eliseo, napunta sa amin ang obligasyon na magbigay ng tribute? Eksakto. Kaya nung namatay siya, nagalit ang mga aswang. Akala nila, permanently nang walang magbibigay ng tribute. Pero nang nalaman nilang may bagong may-ari ang farm, nag-expect sila na ituloy ninyo ang deal. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin ito noong simula pa? Tanong ni Carmen. Kasi alam kong hindi kayo maniniwala. Mga tao kayo galing sa syudad. Hindi kayo naniniwala sa mga aswang, diwata, o mga ganong bagay. Kaya ginawa mo na lang kaming target ng attacks para maranasan namin ang consequences? Tanong ko, nagiging galit na. Tumango si Diego. Hindi ako ang nag-utos sa kanila na mag-attack sa inyo. Pero nag-serve ako as intermediary. Sinasabi ko sa kanila kung kailan kayo hindi ready para ma-defend ang farm, kung alin ang mga valuable na hayop ninyo, at kung paano nila pwedeng gawin ang attacks nang hindi kayo makakakita sa kanila. Bakit mo ginawa ito sa amin? Tanong ni Carmen at nakita ko na umiiyak na siya. Mga kaibigan mo kami, kasi may utang din ako sa mga aswang, sagot ni Diego. Hindi ko lang kayo ginamit para sa tribute kay Mang Eliseo. May personal na utang din ako sa kanila. Anong utang? Mga 2 taon na ako nagsasabong, nagbetting ako sa mga cockfights, at nalaki ang utang ko sa mga loan sharks. Nang hindi ko na mabayad, napunta ako sa mga aswang para humingi ng tulong. Nag-offer sila na bayaran ang utang ko, pero in exchange, magiging servant ako nila. Napakaganda ng deal para kay Diego. Ang mga aswang ay nagbayad ng utang niya sa mga loan sharks, pero naging slave naman niya sa mga aswang. At ang pagdating namin sa farm ay naging perfect opportunity para sa kanya na ma-fulfill ang obligations niya. Kaya ba nag-offer ka na maging driver namin nung unang araw? Tanong ko. Oo, gusto ko kayong kilalanin para ma-assess ko kung paano kayo pwedeng gamitin sa deal ko sa mga aswang. Ang revelation na ito ay nakaka-devastate. Ang taong pinagkakatiwalaan namin na naging parang kuya namin ay gumamit lang pala sa amin para sa sariling interest niya. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ko. Patuloy mo ba kaming gagamitin? Wala na akong choice, sagot ni Diego. Kung hindi ko kayo ibibigay sa mga aswang, ako naman ang papatsin nila. At saka, hindi lang ako ang may problema dito. Ano ang ibig mong sabihin?
Tumingin si Diego kay Kiko. Tanungin ninyo si Kiko kung ano ang totoong dahilan kung bakit siya nandito sa farm ninyo. Lahat kami ay tumingin kay Kiko. Nakita ko na naging pale siya at naguunahan na ang mga luha sa mata niya. Kiko, sabi ni Carmen. Ano ang sinasabi ni Diego? Ate Carmen, Kuya Rodrigo, simula ni Kiko habang umiiyak. Totoo po lahat ng sinabi ko sa inyo. Namatay po talaga ang tatay ko at naging wala akong tirahan pero hindi ko po nasabi sa inyo lahat ng totoo tungkol sa akin. Ano ang hindi mo sinabi? Tanong ko. Ako po ay half aswang. Natahimik kaming lahat sa revelation na ito. Si Kiko, ang batang tinuring namin na anak, ay may aswang blood. Ang nanay ko po ay aswang at ang tatay ko ay normal na tao, paliwanag ni Kiko. Noong bata pa ako, hindi ko pa po alam. Pero nang magkasakit ang tatay ko, lumabas po ang aswang side ko. Paano? Tanong ni Carmen. Nagihil po ako ng mga sugat ng tatay ko using my saliva. May healing powers po ako kapag ginagamit ko ang aswang blood ko. Pero hindi po ako nagtitransform sa monster form tulad ng ibang aswang. Protective aswang po ako. Protective aswang? Tanong ko. Opo. May mga aswang po na hindi evil. Mga aswang na nagpiprotect sa mga tao instead na nag-a-attack. Ako po ay isa sa mga iyon. Nag-explain si Kiko na ang dahilan kung bakit siya napadpad sa farm namin ay hindi coincidence. May nakita siyang vision na mag-a-attack ang mga evil aswang sa farm namin at ginusto niyang mag-stay para ma-protect kami. Kaya po hindi kayo na-attack directly ng mga aswang, dagdag ni Kiko. Kasi nandito po ako. Ang presence ko po ay nagsiserve as protection para sa inyo. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin ito noong simula pa? Tanong ni Carmen. Kasi po natakot ako na hindi na ninyo ako tanggapin. Hindi ko po alam kung paano ninyo i-accept na may aswang blood ako. Nakita ko na kahit sa gitna ng revelation na ito, nag-worry pa rin si Carmen sa feelings ni Kiko. Lumapit siya sa bata at niyakap siya. Kiko, sabi niya, hindi mo kailangan matakot. Pamilya mo pa rin kami. Hindi importante kung anong blood ang nasa katawan mo. Ang importante ay ang puso mo. Pero si Diego ay tumayo at nag-interrupt sa emotional moment namin. Masarap ang family reunion ninyo. Pero may problema pa rin tayo. Hindi kayo pwedeng maging happy family kung patay na kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Kagabi, nag-meeting ako sa mga aswang sa cave. Sinabi ko sa kanila na may protective aswang dito sa farm ninyo. Nagalit sila. Ngayon, hindi na nila kayo bibigyan ng chance na mag-comply sa tribute. Target na kayo para sa final attack. Final attack? Tanong ni Carmen. Oo, bukas ng gabi, dadalhin nila ang lahat ng mga aswang sa area para i-attack ang farm ninyo. Hindi lang ang mga hayop ang target. Kayo na mismo ang target nila. Bakit mo sinabi sa kanila na may protective aswang dito? Galit na tanong ko kasi nalaman na nila. May ibang aswang na nagtanong kung bakit hindi pa kayo napatay despite sa mga months na attacks. Nag-investigate sila at nalaman nila na may iba pa palang aswang dito na nagpa-protect sa inyo. Napakaganda ng situation namin. May mga aswang na gustong patayin kami. May traitor kaming kasama na nagbetray sa amin sa mga aswang. At may protective aswang kaming kasama na hindi namin sure kung kaya kaming protektahan. Ano ang pwede nating gawin? Tanong ni Carmen. Maaari ninyong subukan ang tumakbo. Sagot ni Diego. Umalis kayo dito ngayon pa lang at huwag na kayong bumalik. Hindi, sabi ko. Ito ang bahay namin. Hindi kami tatakbo. Di kayo ay mamatay. Sagot ni Diego. Wala kayong laban sa mga aswang na darating bukas. Pero si Kiko ay biglang nag-speak up. Kuya Rodrigo, Ate Carmen, may way po para ma-defeat namin sila. Ano? Tanong namin. Kailangan po nating gumawa ng malaking trap. Parang ginawa natin dati para sa test natin kay Kuya Diego, pero mas malaki at mas effective. Paano? Tanong ko. Gagamitin po natin ang fire. Ang mga aswang po ay hindi kayang lumapit sa malaking fire. At saka, pwede po nating gamitin ang powers ko para ma-heal kayo kung masaktan kayo. Pero paano tayo makakagawa ng malaking trap kung bukas pa lang ang attack? Tanong ni Carmen. Kailangan po natin ng tulong, sagot ni Kiko. Kailangan po natin tawagan si Mang Teodoro at si Aling Rosa. Sila po ang mga eksperto sa mga ganitong situation. Tumingin ako kay Diego. Ikaw, tutulungan mo ba kami o hindi? Hindi, sagot ni Diego. Pero hindi rin ako makakaalis dito ngayon. Kasi kung hindi ako mag-show up sa meeting bukas, ako naman ang hahanapin ng mga aswang. Kaya trapped ka rin sa situation na ito, sabi ni Carmen. Oo, kaya nga sinasabi ko sa inyo na tumakbo na lang. Ako ay bahala sa sarili, pero hindi kami tumakbo. Nag-decide kaming lumaban. Ang buong gabi, nag-prepare kami para sa final battle. Tumawag kami kay Mang Teodoro at kay Aling Rosa at dalawa ay nag-agree na tumulong sa amin. Nag-set up kami ng mga fire traps sa buong farm
nag-prepare ng mga holy water at salt, at nagplan ng strategy para sa laban. Si Diego ay nagstay sa farm, pero nakatay siya sa isang chair para hindi siya makakaalis o makakapagsabi sa mga aswang ng mga plans namin. Mga aswang ay darating mga hating gabi, sabi ni mga 12:00 ng maling araw. Dapat ready na tayo lahat. Ang mga susunod na oras ay magiging pinakakritikal na oras ng aming buhay. Lumaban kami, hindi lang para sa farm namin, pero para sa buhay namin at para sa future namin bilang pamilya. Hindi namin alam kung mananalo kami sa laban na ito, pero alam namin na kailangan namin subukan. Kasi ito na ang huling chance namin na maging tunay na malaya sa mga aswang na nagkontrol sa buhay namin. Ang mga oras bago ang hating gabi ay tila mga eternidad. Si Mang Teodoro at si Aling Rosa ay dumating sa farm ng 8:00 ng gabi. Dala ang mga traditional na armas at proteksyon laban sa mga aswang. Nakita ko sa mata nila ang seryosong determination. Hindi sila nandito para mag-joke o mag-experiment. Nandito sila para lumaban sa isang tunay na digmaan. Ang mga aswang na darating, paliwanag ni Aling Rosa habang nag-aayos ng mga candles sa strategic location, ay hindi lang ordinaryong aswang. Si Diego ay nagsabi na may leader silang kasama, isang ancient na manananggal na naghe-head sa buong aswang community sa mountain range na ito. Gaano ka-powerful ang leader na ito? Tanong ni Carmen. Mayroon siyang kakayahang mag-control sa lahat ng aswang sa area, sagot ni Mang Teodoro. Kapag napatay natin siya, mawawala ang power ng mga iba. Pero kung hindi natin siya lahat tayo ay magiging kanilang prey. Si Kiko ay tumutulong sa pag-set up ng mga fire traps. Nakita ko kung paano niya ginagamit ang kanyang aswang ability. Mas mabilis siyang gumagalaw, mas malakas siya, at may natural instinct siya sa mga strategic positions na dapat paglagyan ng mga trap. Kuya Rodrigo, sabi ni Kiko, para po sa plan na ito, kailangan ko pong i-release ang full aswang power ko. Ibig sabihin, partial transformation po ako. Delikado ba iyon para sa iyo? Tanong ko. Hindi po, pero makikita ninyo po ako sa form na hindi ninyo pa nakita. Sana po hindi kayo matakot, nag-nod ako. Sa lahat ng nangyari, si Kiko pa rin ang pinagkakatiwalaan ko. Siya ang nagprotekta sa amin simula pa noong dumating siya sa farm. Si Diego ay nakatay pa rin sa chair, pero nakita ko na nervous siya. Rodrigo, tawag niya sa akin, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa ninyong takasan ang lugar na ito. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Tanong ko. Hindi ba mas okay sa iyo kung mapatay kami ng mga aswang? Hindi, sagot niya. At nakita ko na sincere siya. Oo, ginagamit kita para sa mga aswang. Pero sa mga buwan na naging kasama kita, naging tunay na friends natin, hindi ko gusto na mamatay kayo. Pero hindi mo rin kami matutulungan sa laban, sabi ni Carl. Hindi ako pwedeng lumaban sa mga aswang. Kapag ginawa ko yon, mas malaking punishment ang makakakuha ko sa kanila. Pero may isang bagay na pwede kong gawin. Ano? Tanong ko. Pwede kong sabihin sa inyo ang weakness ng leader nila. Ang ancient manananggal na darating ay may specific na weak spot. Kapag na-hit ninyo ang weak spot na yon, mamamatay siya agad. Nakita ko na nag-hesitate siya. Pero kung sasabihin ko sa inyo at malalaman ng mga aswang na ako ang nagsabi, magiging worst enemy nila ako. Di kasing sinuation mo na rin namin, sabi ko. Kapag naging enemies ninyo ang mga aswang, maaari ka nang maging allies namin. Nag-think si Diego ng matagal. Sige, sabi niya sa wakas. Ang weak spot ng manananggal leader ay nasa gitna ng chest niya. May small scar doon, mula sa isang laban na na-experience niya mga 50 taon na nakaraan. Kapag na-hit ninyo ang scar na yon gamit ang fire o blessed weapon, mamamatay siya. Paano namin siya ma-hit kung nasa ere siya? Tanong ni Carmen. Diyan papasok si Kiko, sagot ni Diego. Ang protective aswang ay may kakayahang mag-fly din. Pwede niyang i-engage ang manananggal leader sa aerial battle. Tumingin ako kay Kiko. Kaya mo ba iyon? Opo, Kuya Rodrigo. Pero kailangan ko po ng weapon na may fire. Si Mang Teodoro ay nag-present ng isang traditional na spear na may blessed na metal tip. Pwede nating i-light ang tip na ito ng fire, pero kailangan mo ng precision para ma-hit ang exact spot. Gagawin ko po, sagot ni Kiko nang may confident. Sa mga susunod na oras, finalize namin ang lahat ng preparations. Nag-set up kami ng multiple lines of defense sa farm. May mga fire traps sa perimeter, may mga blessed weapons sa different locations, at may mga escape routes na pwede namin gamitin kung kailangan. Ng mga 11:30, narinig namin ang mga unang signs ng pagdating ng mga aswang. Hindi sila dumating ng sabay-sabay. Dumating sila by groups, mga 3 o 4 na bawat group, at nag-surround sa farm mula sa lahat ng directions. Nandito na sila, bulong ni Aling Rosa. Pero hindi pa sila nag-a-attack. Naghihintay sila sa signal ng leader nila.
Nakita ko sa mga mata ng lahat na ready na kami. Si Carmen ay hawak ang blessed na crossbow na binigay ni Mang Teodoro. Si Kiko ay may fire spear. Si Aling Rosa ay may mga traditional na amulets. At si Mang Teodoro ay may malaking fire torch. Ako ay may shotgun na blessed din ng mga holy water. Hindi ako sure kung effective ito sa mga aswang, pero better than nothing. Bandang hating gabi, narinig namin ang malaking ungol mula sa bundok. Ito ay signal na dumating na ang leader ng mga aswang. Nakita namin siya sa kalangitan, malaking manananggal na mas laki pa sa lahat ng nakita namin dati. Ang wingspan niya ay mga 20 feet. Ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim at ang aura niya ay nakakatakot na parang may sariling energy field. Mga taong pumatay sa mga alaga ko, sigaw niya sa malakas na tinig na nakakarinig sa buong valley, "Lumabas kayo para harapin ang parusa ninyo." Hindi kami lumabas. Nagstay kami sa mga strategic positions namin at naghintay sa kanilang first move. Ang unang wave ng attack ay galing sa mga smaller aswang. Mga 6 na aswang ang simultaneous na nag-attack mula sa different directions. Pero ready kami sa kanila. Nag-activate ang mga fire traps na nag-set up namin at 3 sa mga aswang ay na-trap agad at nasunog. Ang mga natira ay na-engage namin gamit ang mga blessed weapon. Si Carmen ay nakashot ng 2 aswang using ang crossbow at si Mang Teodoro ay nakakill ng isa using ang fire torch. Pero ang tunay na laban ay nagsimula nang makita ng manananggal leader na effective defense namin. Nag-fly siya directly sa farm at nag-attack sa mga fire traps namin gamit ang malakas na hangin mula sa mga pakpak niya. "Kiko, now!" sigaw ko. Si Kiko ay nag-transform sa partial aswang form niya. Lumalaki ang katawan niya, lumabas ang mga small wings sa likod niya at naging mas matalas ang mga mata niya. Pero hindi siya naging scary, naging mas powerful lang siya. Nag-fly siya papunta sa manananggal leader gamit ang fire spear. Ang laban nila sa kalangitan ay parang scene mula sa fantasy movie. Silang dalawa ay nag-engage sa aerial combat with si Kiko na nag-try na ma-hit ang weak spot ng manananggal lead. Sa laba, patuloy kaming nag-defend laban sa mga remaining aswang. Pero nakita ko na nag-struggle si Kiko sa laban. Ang manananggal leader ay mas experienced at mas powerful kaysa sa kanya. "Kailangan natin siyang tulungan," sigaw ni Carmen. "Paano?" tanong ko. "Wala tayong paraan na maabot sila sa kalangitan." Pero si Aling Rosa ay may idea. "Pwede nating i-distract ang manananggal leader para ma-create si Kiko ng opening para sa attack niya." "Paano?" "Fire arrow," sagot ni Mang Teodoro. "Pwede nating i-shoot ang fire arrow papunta sa kanya. Hindi man natin siya ma-kill, ma-distract natin siya." Nag-prepare kami ng fire arrow at ni-aim namin ito sa manananggal leader. Nang ma-hit namin siya sa right wing, nag-lose siya ng balance at nag-struggle sa pag-fly. Si Kiko ay nag-take advantage ng opportunity na nag-dive siya papunta sa manananggal leader at nag-aim ng fire spear sa chest niya. Pero hindi niya na-hit ang exact spot. Nag-miss siya ng konti at ang spear ay tumama sa shoulder ng manananggal leader instead sa weak spot sa chest. Nagalit ang manananggal leader. Gamit ang mga kuko niya, inattack niya si Kiko at nag-cause ng malaking wound sa right arm niya. Nahulog si Kiko mula sa kalangitan at nag-crash sa ground. "Kiko!" sigaw ni Carmen at nagtakbo papunta sa kanya. Nakita ko na malaki ang wound ni Kiko at nag-bleeding siya ng marami, pero buhay pa siya at nag-try pa rin siyang tumayo. "Hindi ko po na-hit ang weak spot," sabi ni Kiko habang nag-heal ng sariling wound gamit ang powers niya. "Kailangan po natin ng ibang strategy." Ang manananggal leader ay nagland sa ground at naglakad papunta sa amin. Nakita ko na confident siya na panalo na siya. "Mga foolish na tao," sabi niya. "Akala ninyo ba na kaya ninyong ma-defeat ako? Ako ay naging leader ng mga aswang dito sa loob ng mahigit 1 siglo. Marami ng tao ang nag-try na patayin ako, pero lahat sila ay naging pagkain ko." Pero habang nagsasalita siya, nakita ko na may nag-move sa likod niya. Si Diego ay naka-break free mula sa rope na nag-tie sa kanya at nagtago siya sa likod ng manananggal lead. "Diego!" sigaw ko. "Anong ginagawa mo?" Hindi sumagot si Diego. Pero nakita ko na hawak niya ang isang fire torch na nakuha niya sa isa sa mga fire traps namin. Sa isang quick motion, nag-thrust si Diego ng fire torch directly sa chest ng manananggal leader, exactly sa weak spot na sinabi niya sa amin. Nagsigaw ang manananggal leader sa sobrang sakit. Ang fire torch ay na-penetrate ng exact sa scar niya at nagsimula siyang magsunog mula sa loob. "Bakit?" sigaw ng manananggal leader kay Diego. "Bakit mo ako binaliktad?" "Kasi," sagot ni Diego, "na-realize ko na mas importante ang mga taong naging tunay na kaibigan ko kaysa sa mga monsters na nag-control sa buhay. Namatay ang manananggal leader sa mga sandaling iyon
Ang katawan niya ay naging ash at nag-scatter sa hangin. At kasama ng pagkamatay niya, namatay din lahat ng aswang na nag-attack sa farm na. Biglang naging tahimik ang buong farm. Walang ingay, maliban sa mga pag-crackling ng mga natirang fire traps. Tapos na, sabi ni Aling Rosa. Wala nang aswang na mag-a-attack sa farm ninyo. Pero ang victory namin ay may kasamang tragedy. Si Diego ay nag-collapse sa ground pagkatapos niyang patayin ang manananggal lead. Nakita ko na may malaking wound siya sa likod. Attack mula sa manananggal leader bago niya na-kill ito. Nagtakbo ako papunta sa kanya. Diego, okay ka ba? Hindi, sagot niya ng mahina. Pero ayos lang. At least, na-redeem ko ang sarili ko. Hindi ka mamatay, sabi ni Carmen habang nag-try siyang ma-stop ang bleeding ni Diego. Kiko, pwede mo bang i-heal siya? Lumapit si Kiko kay Diego at nag-try na gamitin ang healing powers niya. Pero nakita ko sa mukha niya na may problema. Kuya Rodrigo, sabi ni Kiko, hindi ko po siya ma-heal. Ang wound niya ay gawa ng manananggal leader. May curse po ito na hindi ko kayang ma-counter. Ayos lang, sabi ni Diego. Ginusto ko itong mangyari. Mas gusto kong mamatay bilang hero kaysa mabuhay bilang slave ng mga aswang. Sa mga susunod na oras, nagstay kami sa tabi ni Diego hanggang sa huli niyang hininga. Bago siya namatay, nag-apologize siya sa amin sa lahat ng ginawa niya at nag-thank siya sa amin na naging tunay na friends niya. Ang mga susunod na buwan ay naging period ng healing para sa amin. Nag-rebuild kami ng mga parte ng farm na na-damage sa laban, nag-restock ng mga hayop na napatay, at nag-adapt sa bagong buhay na walang aswang threat. Si Kiko ay nagstay sa amin at naging tunay na anak namin siya. Hindi na niya kailangan mag-hide ang aswang side niya sa amin. Kinagamit niya ang powers niya para tulungan kami sa farm at para protektahan kami sa mga possible threats. Pero after ng lahat ng nangyari, nag-decide kami na hindi na safe para sa amin na magstay sa Barangay Malasag. Masyadong maraming memories at hindi namin sure kung may ibang aswang pa sa area na pwedeng mag-revenge. Nag-decide kaming lumipat sa Davao City. Binenta namin ang farm sa isang cooperative na nag-specialize sa rambutan plantation. Nakakuha kami ng good price para sa property at nag-use kami ng pera na iyon para mag-start ng bagong life sa Davao. Sa Davao, nag-open kami ng small veterinary clinic. Si Carmen ay nag-work bilang veterinary nurse. Ako ay nag-work bilang farm consultant. At si Kiko ay nag-school at nag-help sa clinic sa mga weekends. Mga 6 na buwan after nang lumipat kami sa Davao, nalaman namin na pregnant si Carmen. Ang news na ito ay naging perfect na symbol ng bagong simula namin. Ano kaya ang pangalan natin sa baby? Tanong ni Carmen habang nag-aayos kami ng nursery sa bagong bahay namin. Kung lalaki, sagot ko, Miguel. Kung babae, Maria. Bakit Miguel? Kasi si Miguel ay angel warrior. Naging warrior din tayo sa laban namin sa mga aswang. Naging fighter din tayo para sa pamilya natin. Nang ipinanganak si Miguel, nagbinyag kami sa kanya sa malaking ceremony na nag-attend lahat ng mga new friends namin sa Davao. Si Kiko ay naging ninong niya at si Aling Rosa ay naging ninang. Sa araw ng binyag, habang hawak ko si Miguel, nag-reflect ako sa lahat ng nangyari sa amin. Ang journey namin mula sa Cebu papunta sa Mindanao, ang mga challenge na na-face namin sa farm, ang betrayal ni Diego, ang discovery ni Kiko bilang protective aswang, at ang final battle na naging turning point ng aming buhay. Nakalimutan ko na ba kung ano ang ginawa namin? Hindi. Nagsisisi ba ako sa mga desisyon namin? Hindi din. Dahil sa lahat ng nangyari sa amin, ang mga takot, ang mga tears, ang mga struggle, at ang mga victory, nakabuo kami ng tunay na pamilya. Hindi lang basta pamilya na binuo ng dugo, pero pamilya na binuo ng love, sacrifice, at shared experience. Si Kiko ay hindi na ang abandoned na bata na nakilala namin sa daan. Naging responsible young man siya na may clear na direction sa buhay. Si Carmen ay hindi na lang ang nurse na nag-work sa ospital. Naging powerful na babae siya na kaya nang protektahan ang pamilya niya. At ako ay hindi na lang ang contractor na nag-work para sa iba. Naging head of family na ako na handang lumaban para sa mga mahal ko. Ngayon, habang nanonood ako kay Carmen na nag-aalaga kay Miguel, kay Kiko na nag-aaral para sa college, at sa veterinary clinic na naging successful business namin, naiisip ko na worth it ang lahat ng nangyari. Kahit na ma-offer sa akin na babalik sa nakaraan at baguhin ang mga desisyon na ginawa namin, hindi ko gagawin. Kasi ang mga desisyon na yon ay naging foundation ng happiness namin ngayon. Ang farm sa Barangay Malasag ay may mga aswang, pero sa gitna ng mga aswang na iyon, nakita namin ang tunay na meaning ng courage, family, at love. At ang mga lesson na natutuhan namin doon ay hindi matatawaran ng anumang pera o comfortable life. Ito ang story ng pamilya namin.
Imperfect, dangerous, at full of unexpected turns. Pero ito rin ang story na naging foundation ng lahat ng meron kami ngayon. At sa lahat ng pwedeng mangyari sa future, confident ako na kaya namin harapin ang lahat dahil proven na namin na kaya namin lumaban para sa mga mahal. Salamat sa pakikinig sa kwento namin. Kung nagustuhan ninyo ang story na ito, i-like ninyo ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-comment kung may mga tanong kayo. Maraming salamat.